ng tao ay walang kasiguraduhan. Ito ay parang gulong na umiikot. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Ito ay nasusubukan ng mga pangyayaring hindi natin inaasahan. Madalas, ang may kapal ay gumagawa ng pagkakataon upang matiyak niya kung gaano katibay ang ating pananampalataya sa Kanya. Sa mga di mawaring kadahilanan, tayo ay natatadhanang magkaroon ng karamdaman. Tulad na lamang ng ating letter sender ngayon na si Lawrence Wabek. Magandang gabi, ako po si Charot Cantos, atin pong tunghayan ang kanyang kwento. Dear Child, ako po si Lawrence Wabek, tubong Camarines Norte. Bunso po ako sa 4 na magkakapatid, at sa kasalukuyan, ako po ang tumatayong tagapagtaguyod ng aming pamilya. Dito na sa Maynila ako nakapag-asawa. 6 na taon na kami kasal, ngunit sa hindi malamang kadahilanan ay hindi ko kami nagkakaanak. Taong 1996 iyon nang ako ay namamasukan bilang construction worker. Doon ay naghahalo ako ng semento, nagbubungkal ng mga bakal at hollow blocks. Natigil lamang ito dahil sa di inaasahang pangyayari. Ano mga pare? May inuman ba mamaya? Birthday kasi ni paring Sito eh. Oo, meron. Ikaw, paring Lawrence, sama ka ba? Siyempre, sasama ako. Tuwing Sabado na nga lang tayo magkakainuman eh. Ayos! Yung tinatapos mo, okay na ba? Hindi, ayos na lang pare. Ako nang bahala. Bilisan nyo naman pare. Para nanghalian na. Ano pare, tulungan na kita? Hindi, ako na bahala pare. Wala na kasi. Wala na kasi dito ha. Mga kasama, tulungan nyo kami, si Loren! Laking takot ko noon, Ate Charot, dahil nawalan ako ng malay at naparinsa ang aking katawan ng 4 hanggang 5 oras. Dahil sa insidenteng iyon, ay nabakante ako sa trabaho ng 2 taon. Ngunit sa awa ng Diyos, ay walang malalang nangyari sa akin. At noong 2003, ay napasok akong pahinante ng isang malaking pabrika ng delata at frozen foods. Doon ay kahit kabayo naming inilalako ng aking kasamang driver ang mga delata at frozen foods sa iba't ibang parte ng Luzon. Ako ay 7 beses na nagtatrabaho sa isang linggo mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Isang araw, You know the definition of a baller. Let's see. pagkatapos ng insidenteng ito, ay pinatingin ako sa doktor at nagsagawa sila ng 4 na x-ray sa aking balikat. Ngunit wala namang nakitang bali dito, kahit hindi ko ito masyadong pinansin. Ngunit isang araw, Dito na ako. kumain ka na ba? Hindi pa. O sige, pagkakain na muna kita. Sige. Nakakapagod sa trabaho. Nga pala, nakasweldo na ako. Kung mabuti naman, nga kala tumawag kanina si Inay ah. Anong sabi niyo pa kailangan nila? Hindi kasi kailangan na daw ng pang-down na pera para dun sa mata ni Itay. Ganun ba? Sige, papadala na lang natin yung kalahati ng sweldo ko.
likod mo? Oo, kanina pa. Oh, ano to? Ba't may bukol ka? Ha? Ba't may bukol ka? Malaki ba? Medyo, parang buto. Buto eh. Masakit ba? Oo nga eh. Sakit. Magpatingin ka na lang kaya. Titignan natin. Baka kasi kapusin tayo sa pera eh. Tsaka kailangan pa natin magpadala kina tatay. Baka kailangan din natin magbayad dito sa upa sa bahay. Eh, huwag mo muna problemahin yung pera. Tsaka may ipon pa naman tayo eh. Sige. Kasi papatignan ko na rin yung pag-ihi ko kasi nahihirapan ako eh. Minsan nga sumasakit. Oh, mukhang pagod na pagod ka. Oo nga eh. Masama kasi ng pakiramdam ko. Ano nangyari? Madalas kasi naman yung pa ako. O bakit? Hindi mo pa ba pinatingin yan doon? Nagpatingin na ako kaso resetahan lang ako. Gusto mo, patingin na tayo. Ang dami mo na kasi nararamdaman. Sige. Noong ikalsa ng Mayo, ako po ay inadmit sa Santa Monica Hospital. Unti-unti na pong nawawala ng lakas ang aking mga paa, kasama pa ang aking hirap sa pag-ihi. Mabahan ako. Narating na si Dr. Pino. Ano kayang gagawin niya sa akin? Ano kayang gagawin sa findings niya? Wala nga pa siya. Misis niya. Saan na? Okay na po, pero sumasakit pa rin yung likod ko eh. Bale, misis, kailangan natin lagyan ng STC si Mister. Ano po yun, Dr. Piñoco? Kailangan ko naman, oh. Bali, yung suprapubic transcutaneous catheter. Nagkaroon kasi siya ng bara sa kanyang ihi. So, kailangan nating tanggalin yung bara na yon para maging maayos yung pag-ihi ni Mister. Okay? Ako. Pagkatapos kong malagyan ng STC, ay unti-unti ko nang nararamdaman ang tuluyang pagkawala ng pakiramdam ng aking mga paa at tiyan. Mas lalong nabahala ako at ang aking asawa na mag-iba ng kulay ang aking ihi at kasabay na lumabas ang resulta ng MRI. Mr. Loren. Nasaan si Mrs.? Masama ba kung bibili ng gamot kasama yung paring patri ko? Ganun ba? Mr. Loren, pinapayuhan ka namin mas lumipat sa mas magandang ospital. May alam ako, East Ab Medical Center. Kasi sa totoo lang, mas makakatulong yung mga doktor doon kasi mas magagaling sila. Kulang tayo ng pasilidad dito eh. Ganun po ba, Dok? Dok, ano ba talagang sakit ko? Kasi unting hindi nararamdaman ng aking mga binti eh. Tsaka pati na ang paa ko. Gusto ko lang pong malaman kung ano ba talaga. Sabihin niyo lang po sa akin, tapatin niyo po ako. Sa totoo lang ho, sir, meron ho kayong Pats disease. Dok, ano po ba yun? Ito ang tuberculosis of the spine. Bale, dati na po kayong infected ng tuberculosis. Tapos, lumipat po ito sa inyong spinal column. Dahil po dito ay humina ang inyong likod. Tapos po ay naapektuhan na rin ang ilang parte ng inyong nerves o inyong mga ugat na naging sanhi ng inyong panghihina, ng inyong mga hita at saka binti. At naapektuhan na rin ang inyong pag-ihi. Sa ngayon, ay kasalukuyang nakakonfine si Loren sa East Avenue Medical Center at hinihintay ang kanyang operasyon. Tanging hiling lamang niya ay gumaling na at makauwi sa kanilang tahanan. Sa ikalawang parte ng istorya ni Loren Suave ay ipapakita po namin ang pagtatapos ng kanyang kwento. Maraming salamat po. Ito po si Charot Cantos at magandang gabi sa inyong lahat.